adlaw Matinians, ako si Serlene Presidias Cabanet ug uban ni ako sa atong pinakabagong programang hatod kaninyo sa City of Mati LGU ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Kini ang Istoryang Mati. Karon kung matingala mo Matinians nga ako ang inyong kauban karong adlaw kay tungod si kaubang kaamay aduna pay mga importanteng obligasyon nga ginaatubang. Sulod ning atong programa nagkadaiyang isyu nga adunay kalambigitan sa atong pinalanggang dakbayan sa Mati ang atong pagahisgutan sulod sa 30 minutos. Tumong niining programaha nga atong matubag og hatagan og katin-awa na ang mga isyu og reklamo ingon man ipaabot sa katawhan ang mga programa og proyekto gikan sa lokal nga panggamhanan alang sa tanang Matinians. Matag semana atong imbitaron na ang mga opisyal o mga personahe nga maoy mutubag di lamang sa atong mga pangutana apan apil na ang mga pangutana sa atong mga yanong lungsuranon. Bago ang tanana atong pagtimbaya sa atong nagtan-aw karon sa atong Facebook page o sa YouTube channel para sa atuang episode sa programang Istoryang Mati. Busa Matinians, dili na nato dugayon pa tungod excited nako nga ipaila-ila ang atong guest para sa atong episode ning Istoryang Mati. Usa sa nagbuhi sa ekonomiya sa atong dakbayan ang mga dagko o gagmayng negosyo, diin padayon ang pagpaningkamot sa mga negosyante bisan pa man padayong nagatubang kita karon sa hulga sa pandemya sa COVID-19. Maong karong buntaga atong makahimamat ang atong head sa Trade and Industry Investment Development and Promotion Office o TIDPO sa dakbayan sa Mati. Walay lain kundi si Engineer Rosendo Linsag. Maayong buntag sir. Maayong po, Jerlyn. Maayong po sa tibok matudad sa Mati. Daghan kaayong salamat sir no sa paggahin sa imong oras karong buntaga. By the way sir, kumusta na ka sir? Okay lang. Ano mo naman, karon panahon na. Post-pandemic mo na nag-adjust pagyapon ta. Yes. Naramdagan po mga trabaho yun. Yes sir. Sir, kumusta man po ang atong officer? Okay na, okay. Balik na atong trabaho, sabi na sa programa sa itong Tatakimilar. At dagan na po nag-inquire kung kabil sila sa services na ito sa Mati. Labi na ito ang stimulus package for small, medium enterprise. So, ubay-ubay yun ay sir no ang mga programa nga inyong gigahin. Ubay-ubay gyud in the sense nga kabalo naman ka sa atong mayor nga fast kayo ang iyang facing, Yes. no? Pas gusto niya action agad. Yes, napansin po na sa katawhan sa Mati sir nga grabe ang progress o development diri sa dakbayan. So dili na nato dugayon pa sir no. Dinhi sa Istoryang Mati ang mga Matinians ang nag-una namong hatagan og prioridad nga mangutana sa atong guest. Bago pa man nagsugod ning atong programa, naglibot-libot na kami dinhi sa syudad o gikuha ang mga pangutana sa katawhan alang sa atong TIDPO head. Ato kining lantawon. Padayon na ta sa atong unang pangutana. Sige. Roll VTR. Unsay potential sa Mati for investment? If you are to entice an investor to invest in Mati, which industry is best to invest in? Actually, ang Mati as a place, no, considered nato si basically is an agricultural place, no. So dito ta sa agriculture ang potential nato for investment. Nakita po nato na po tay marine resources. Ang ato ang tourism industry naga-boom. So mao na siya nakita ko nga tulo ka area nga din pwede nato sa entice ang mga investors to invest in Mati. Agriculture, tourism, and fishery. Soon malunsa nato masugdan na nato ang atong fishport. Of course dinhi sa atong area gi-consider ni as tuna highway. So diya naga-catch og tuna ang mga fishermen coming from General Santos City. So with the developing sa atong fishport dito sa Mati, soon dito na mo-boom na ang atong siyudad sa Mati. Mao nang nakita nako nga potential industries nga pwede nato ipaghampang-hambog sa tibok Region 11 and even the entire country. Now, how to entice? Of course, napasa na nato ang atong investment and incentive code wherein naghatag ta og incentive sa mga investors nga mo-invest sa Mati. Doon ay, I think, mga 3 to 5 years nga free sila sa mga taxes, mayor's permit.
so on and so forth, except sa ano kanang sa real property tax nga dapat na sila i-correspond ng bayaran. Ikaduha, ang atuang ease of doing business. So, napahinas na nato, kung na maayos na, at least karon murag dali ra ka magkuha og business permit. Then ikatulo siguro kanang with the help of technology, pwede na ta dali ng process because online. So mao na ang mga pamagi nga ma-entice nato unya ang atoang mga investors kay unang-una na tay potential nga resources dinhi, land and water. Matud pa ni Mayor, it's two from highland to ocean. O pwede nato na i-develop. Then second, of course, katong mga incentives nga itong mahatag sa mga would-be investors din sa Mati. Pwede nato sila maingganyo. Of course, ang mga investors mga nakatanaw sila sa mga resources, mga facilities. Unang-una, tanaw nila ang supply sa kaning electricity, power supply. So may nag-open dia karon sa dawan nga kanang supreme power nga makadugang niya mo-augment niya sa atong kakulangan sa electricity power supply. Ang atoang water nanay mga plano ang atong government, even the provincial government and the city government to plano na ta nga dugangan nato ang atong water facilities, utilities din sa atong Ciudad Mati. And of course, the internet. Mo na yung mga ginatanaw sa mga investors nga kung pasok sila sa isa ka lugar, at least in place na natanan. We are happy to inform sa atong mga naminaw karon nga kanang mga infrastructure gisugdan na karon sa atong Ciudad Mati. Nindot kay paminawon sir no nga aduna tay perfect combination sa mga natural resources sama sa imong giingon ganina nga puno ta sa mga agricultural developments na atay katong na-mention sa ang Mati karon nga report nga natay sunflower field o uban pa na mga kinahanglan pa nga i-develop. And aside ana sir, aduna tay kadagatan. We have the marine resources. In fact, ang atuang Puadabi has been judged as one of the most beautiful beaches in the world. So kana siya ay pagmalaki nato na sa island na natay gikuan dito sa taas gidevelop dito nga botanical garden which is ang magiging potential for tourism industry. So aside ana sir no kay nindot kaayo ang gimugna pod sa ato ang kasamtangang administrasyon nga gina-focus pod nila kun sa ang mga lapses para sa imong na-mention ganina sir nga aduna na tay water supply nga modugang, aduna na tay electricity supply nga modugang, at the same time gina-focus pod ang mga moabutay na mga infrastruktura. So it's really a good thing sir no. Dagan kaayong salamat sir no sa imuhang nindot nga tubag para sa atong ikaduhang pangutana. Roll VTR. In the next 3 years of the MNR administration, unsay plano sa TIIDPO? Nindot kayo na siya kay siyempre karon ang in the next 3 years administration ni Mayor Michelle mag-start ang yang second term as sa administration as mayor on July 1. Diya siguro iyang i-lead down ang yang priority agenda. Of course, sa nakita nako sa pagkakaroon I can surmise nga ang iyang priority is economic recovery. Naigo man ta sa pandemic, so naghirap yun, naglisod yun ang atong ekonomiya karon. So ang focus nato now to enhance no anang atong mga economic enterprise dinhi nga para tis mulambo sa ang atong ekonomiya such that ang mga tao dunay trabaho, dunay po'y income nga para at least mingon nato makasagupang yun, makatubag yun sa panginahanglan adlaw-adlaw. So mao na siya gani diya sa among opisina karon gipadayon namo tong stimulus package sa ato ang mga small enterprise nga napiktuhan sa COVID, atong gipairam sila og pundo para makapadayon sila silang negosyo, such as mukita sila, mo income sila, unya maka-employ sila og mga tao nga matabangan pod, more earn income. Daghan kaayong salamat ato sir. Og karon mo diretso na ta sa atong ikatulog pangutana. Roll VTR. Unsa epekto sa pagmugna sa Metro Davao Development Authority sa Mati economy?
How can Mati take advantage of the MDDA? Sa akong nakita, of course, very positive kayo ta nga very positive kayo ta nga mapilta sa Metro Davao Metropolitan Authority. Kay kanamang siya, siyempre, in terms of development, mapilta sa development sa entire Metro Davao. Gani, pasalamat si Mayor Michelle mismo, mapasalamaton siya nga na-include ang Mati sa Metro Davao. Initially, wala siya ma-include. Pero, of course, sa lobbying, nahimo siya nga kabayin sa Metro Davao. Dako kayo natong pasalamat na napiltan niya na. Kay unang-una, whatever plans for development sa Metro Davao include ang Mati. Whatever funds na intended for the development of Metro Davao, that includes ang Mati. Infrastructure development, road network, even mga industries nga i-develop po niya which will benefit the entire Metro Davao. I'm sure kabayan niya to ang ato ang siyudad sa Mati niya na. So welcome kayo ng development nga napilta ang ato ang siyudad sa Mati sa Metro Davao Development Authority. Sama sa Metro Manila, nakita nimo with the creation of Metro Manila Development Authority, ang tanang mga sakop nini nga mga LGU nakapahimos gyud kung unsa mod ang giplano nga development para sa entire metropolitan. Mao po nas Mati. Yes, and swerte jud kaayo ang mga Matinian, sir, nga na-appeal jud ang Mati knowing na naata sa pinakaiwit, naata sa layo, pero dihatagan gyapon tag opportunity. That's a blessing gina sa tuwa na apiltan niya na. Blessing Yes. yun kay despite sa geographical location kay layo na kayo ta, but then gi-consider gyapon ta nga ma-appeal ta sa Metro Davao Development Authority. It is because of the potential nga ilang nakita diri sa Mati. Okay, thank you for that answer, sir, no? So karon, let's proceed to our fourth question. Roll VTR. Unsay priority sa TII-DPO? Helping out small businesses or promoting the city to investors? Ang priority sa TID po, ang among office, ang mandate sa among office, of course, TID po stands for Trade Industry Investment Development and Promotion Office. It's more on industry development at its promotion. Promote nato ang Mati para sa mga investors. I-develop nato ang ato ang industry, atong trade by way of helping atong mga small enterprise, kanang mga ginagmay nga negosyante nga may nagbuhi sa atong ekonomiya. Tabangan nato na sila. Unsa man nga tabang, of course, ang matabang nato niya na binagi sa paghatag og kung dunay capital, funds, din at technology, includes marketing. So kabahin na niya na. Gani sa among programa namin gitawag na mga unang-una katong tatakiminar para pagtabang pag-infuse og another capital sa mga napiktado nga mga businesses. Tabangan nato sila free of interest. Then namin gina-develop nga market network revitalization. Obvious nga tabangan nato in terms of marketing, giinganyo nato ang mga resort owner dinhi nga din kada adlaw na yung mga turista nga bisita dito nga magbutang sila og rack dito sa isa ka lugar nila nga dito ipamutang ang mga products nga made in Mati. Tanan, so katong mga manufacturer dinhi, mga product developer din sa Mati, ginganyo nato nga kung namoy mga produkto para tabangan nato ma-push nato dito sa market, dito mo magbutang dito sa katong gitawag natong market network revitalization. Kumbaga mura siya support local, sir. Support Tapos daghang pa kayo mga programa later on ma-develop natong ato ang Mati's Choice, and then ato nang giinganyo ang taga-Mati nga basta taga-Mati ka unya ang imong resource gigamit made gikan sa Mati, unya ang tao nga nag-produce yan gikan sa Mati pwede ka gamit atong Mati's Choice. Mati's Choice is a quality, ang tanaw sa mga tao na is a quality product na siya. So mao na siya ang ginatanaw na mga pwede nato matabang in the next 3 years sa administration ni Mayor Michelle.
Nindot kayo paminahon sir no nga kanang aduna tay mga produkto sa Mati nga kaya po nato ipanghambog sa uban. And dako po siya na advantage para sa imong na-mention ganina sulod sa inyong programa ug ang goal mismo sa inyong programa which is ang mutabang sa mga gagmayng negosyante at the same time i-promote ang Mati sa mga nagkadaiyang mga Sherlyn, investors. madugal lang nako, daga na kahit sa idea ni Mayor Michelle, daghang kahit ang mga product ini nga i-develop na mo. Gani karon nanan ongoing na nga to ang dressing plant. Yes. Ang chicken dressing plant nato ana mo cater na og pila ka libo ka mga mga empleyado kay maghingan nyo man na siya og mga growers para sa atong dressing plant. Nga soon masugda na ang atong fish port napatay dairy processing plant nga di nagaproduce na sila og mga products sama sa pastillas dagan na kayo nya nami gipang tabangan nga mga organization, mga women's organization, non-government organizations sa mga barangay nga gitagaan nato silang pondo. Of course tie up nato na with the help of the DOLI nga umunsa ang ilang expertise dito, itabangan nato sila by way of technology transfer, training, unya capital. Karon na nasa sa Tagibo na sila dito'y bag making, ang raw material sana bamboo niya dito sa kaning sa Mamali na po'y bag making dito ang raw material sana ang kanang rumblon na sa Badas kanang diboning bangus diboning dito sa Bubon katong mat weaving o sa itong mga dagan mga products nga gipang tabangan nato sila nga maka-produce na para matabangan sila nga mukita po ang matag katawan na itong tabangan din sa Mati. Sama sa imuhang na-mention sir ay para sa kuha excited na jud kaayo ang mga Matinians ana ng mga kalambuan sir samot na sa nagkadaiyang mga job opportunities na moabot diri sa dakbayan sa Mati. Daghan kayong salamat sir sa pagtubag ato ng mga pangutana ug karon mo diretso na ta sa atong ikalimang pangutana. Roll VTR. Kumusta na ang Tatak MNR Economic Stimulus Program? Unsa pa ang ubang programs in line with helping MSMEs affected by the pandemic? Ang Tatak MNR para po sa inyong kasayuran is a brainchild of our Mayor Michelle Nabat. At the height of the pandemic, nag-meeting me, ingon siya, anong pwede natin may tulong sa mga negosyante? Kabalo ka kaning mga gagmay mga negosyante, may nagbuhay sa itong ekonomiya. Di ba? Kunya, pag-struck sa pandemic, restriction, lockdown, naundang ang ilang economic activities. So by that time, banabanan ni Mayor nga ang ilang mga capital nakauna nila. So wala na siya ka-sustain. So para matabangan nato, ingon siya, mag-create tayo ng program. That's the birth of stimulus package. Giterm lang namo ng Tatak MNR kay ang Tatak means tabang aron tubagon ang krisis sa mga negosyanteng responsable. So dito nag-allocate mi og 12 million nga funds para niya nagpapasa mi og ordinance para tabangan tong mga negosyante nga napiktuhan yun sa pandemya. Ingon niya unsaon man mapili nga tabang. So, para ma-feel nga tabang yun sa mga negosyante, gihimo nato nga free of interest. Walay collateral. Bali, hiramon nila ang pundo, pero kailangan ibalik po nila na. Bayaran na nila. Kung unsa tong nahiram nila nga amount, mo po ilang bayaran. Bayaran nila in 3 years period. Kunya, walay interest, walay collateral. Ingana, pero doon namin mga safety measures niya na nga in case na magbinuang nga di mo bayad, magukod lang gyapon nato. Nindot kay na siya na programa sir by the way kay na ako'y kaila sir nga nakabenepisyo ana inyong programa ug dako jud daw kayo ilahang pasalamat kay tinuod jud nga grabe jud daw ang epekto pag abot sa hulga sa COVID-19 pero tungod kay adunay programa si Mayor Michelle kauban mo ug sa inyong mga miskang asa na department ng mga partners dako jud daw kayo ang tabang sa Nabot laga nita og 115 ka mga negosyante ang atong natabangan nakabil ana nga loan package. 115. Ninabot na og atong na-release sa nakita nako the other day na nasa 9.5 million. Ang na-release nato napatabang na nato. Wow. So ginagamit na karon sa atong mga
negosyante nga mga responsable. Wow, daghan kaayong salamat sa inyo ha, sir, no? Og thank you po sa imong tubag, sir. Og karon ma-proceed na ta sa ato ang pinakaulahing pangutana, roll VTR. How far are we to becoming an investment haven? Aside sa tourism, what are the other potential industries we could offer to investors? Siyempre, ang develop nato develop nato karon nga industry aside sa tourism kani atong agriculture. Sama sa akong gingon kaganiya si Mayor Michel mention about developing from highland to water, highland to ocean. Mo nang i-term niya H2O. So dagan ta in terms of tourism, dagan na kay na-develop nato na nagani botanical garden dito sa summer in Kulian, Busuhat Spring, Yes. ato nang gipang-develop na ang Simig dito sa Guangguang, nanay boardwalk na dito. Yes, sir. For completion na siya. So mao na siya ang in line with the tourism. Now, sa agriculture naman nga side, katong gi-mention nako, nanatay dressing plant, chicken dressing plant, gani ang ato ang mga farmers ini gitabangan nato nga makaproduce sila og vegetable kay nakita nato din sa Mati nag-rely ta in the past years nag-rely ta og supply sa vegetable sa other parts of the province of the region. Ang uban gikan pa Maragusan, so why not nga kita mag-produce ini? Ang all we have to do is tabangan nato ang mga farmers, tabangan nato in terms of financing, tabangan nato in terms of technology, o kuban pa pati na mga infrastructure. Mo nang nakita na ko nga ipangbuhat pa nato. Hopefully kung maimprisa ni atong mga dagko nga big ticket project sama sa Peaceport chicken dressing plant, kanang dairy processing plant, o guban pa, I'm sure mubalik ang ekonomiya sa atong siyudad sa Mati. Yes. So aside sa tourism, sir, aduna kitay agriculture. So mahimo siya agri-tourism. Yeah. At the same Actually, time, agritourism yun. Agritourism mga to ang at the same time promoting sustainable tourism. sustainable tourism. Og atong nadunggan ang nagkadayang pangutana og concern nga nagikan mismo sa atong mga molupyo sulod sa atong dakbayan. Og kung aduna di ay kamoy pangutana o issue na gusto ninyong ipaabot o suhestyon kung kinsa ang atong sunod na guest diri sa atong programa, mamahimo ninyong ipadala sa atong email nga cityinfo@mati.gov.ph kauban ang inyong videos sa pangutana. Daghan kaayong salamat syempre sa atong bisita dinhi sa atong programang Istoryang Mati. Dako ang pasalamat sa imong engineering doy sa imong panahon naghatag kadamo sa pagtubag sa mga pangutana o concern sa katawhan sa Mati. Aduna kabay mga katapusang mensahe alang sa tanang Matinians nga nagtan-aw karon sa atong Facebook o YouTube channel, sir? Siyempre, papasalamaton ko kayo sa inyo sa dinhi sa CIO. Salamat sa time ninyong gihatag sa kuha o salamat sa opportunity nga mapadayag nako ang unsang mga programa nato dinhi sa siyudad sa Mati, particularly sa akong opisina sa TIDPO. By the way, ang akong opisina duha ni ka office TIDPO at saka CMEU, Economic City of Mati Economic Enterprise and Trade and Industry Investment Promotion Development Office. So salamat kayo sa igayon. Ang ako lang human naman ang eleksyon ay desop nga kitang tanan magkayo sa atong effort atong i-focus in pushing Mati for development. Tabangan nato ni siya na mga resources ang Mati nga itap lang nato nga pwede nato na tabangan nga para mo create og economic activities sa nga mapaymuslan sa katawan sa Mati. Siguro this time siguro mupasok na po ang ikaduha nga termino ni Mayor Michel. Kabalo man tak si Mayor Michel, development oriented gina siya. Unsang ibrina ko din nice yung mga bagong idea. Ganiya nag-meeting ganiya, we're talking about house to house caravan. Murag ingana ang pero ang ultimate ko niya na is bringing closer to the people ang mga services. So I just hope nga kitang katawhan suportaran nato ang mga programa, labi na kung kani nga programa magdala og dako nga kayuan o development sa ato ang syudad. Tabangan nato in terms of unsang pwede nato matabang promotion atong ipanabi sa atong
mga kaila, mga kaigsunan outside of the city, outside of the province, na doon na tayo mga big ticket project din kasama sa Peaceport. Soon, masog na ang dressing plant, almost completed na siya, mga 75% ang completion na. We just hope nga by July, makasugod na taong operation ng dressing plant nato. Natay dairy processing plant, sa agriculture, dagang kayo na sila mga programa dito na pwede na to mapaimus lang na to in the next couple of years. Yes. So, pasalamaton kayo ko sa inyo for giving me this opportunity. Ani nga time sa inyong programa Istorya Istorya sa Mati. Ako nabagwan sa kuani nga programa kay mura sa ning talk show. But then very interesting. Very interesting. So, salamat og mabuhay ang City of Mati Information Office. Daghan sad kayong salamat sir on behalf sa City Information Office. Mapasalamaton sad kayo sir kaghatagan jud minimog panahon karong buntaga. Atong nadungog si Engineer Indoy Linsag, ang atuang head sa Trade and Industry Investment Development and Promotion Office ning atong dakbayan ug iyang gitubag ang nagkadayang pangutana og concern ninyong tanan nga nagtan-aw sa amua karon sa among episode sa Istoryang Mati. Mag-uban-uban na usab kita sunod semana dinhi sa atong programa aron sa lain na pod nga paghisgot sa laing isyu nga may kalabutan sa lokal nga panggamhanan. Sulod og labas sa atong hinigugmang dakbayan sa Mati. Ako ang inyong host nga si Sirlene Priscillas Cabanet nga moingon kaninyo. Aberunan na pagsulay awon gayud paglaom kun kita. Magati na bangay.